Maraming salamat, JB. Kay Ma'am Lenny, sa organizers ng Tatak Botante, ang pag-usuri sa mga estudyante ng UP at iba pang mga bisitang nandito ngayon. Isa pong maganda at pinagpalang hapon sa inyong lahat. Tulad ni Ma'am Lenny, tubong UP din ako mula kinder nga lang. Bagaman mas matanda siya sa akin ng konti, inabutan kong 25 centimos lamang ang ikot nung elementary ako. Ganong katagal na ako nasa UP. All of 18 years na nag-aral ako dito. Mababaw pa yung sunken garden, nandito na ako. Kada taon kasi lumulubog yan eh. Nagturo din matapos ko mag-graduate dahil hindi ko maiwanan ng UP at marahil pagkatapos ng paninilbihan ko sa pamahalaan. Kailanman matapos yun, babalik pa rin ako dito muli sa UP at muling magtuturo dito sa UP College of Law kung tatanggapin nila muli ang aking alok na magturo dito. Ako po ay tumatakbo bilang isang independent candidate sa pag-ikalawang Pangulo. Kasama si Senator Grace Poe na tumatakbo din bilang independyente. Marami nagtatanong, bakit nga ba kami tumatakbo bilang mga independyente at bakit wala kaming sinalihang partido? Dahil sa isang prinsipyong pinangahawakan naming dalawa. Sa aming paniniwala, sino man ang tatayo o maninilbihan bilang Pangulo o ikalawang Pangulo, dapat wala ng partidong kinabibilangan. Dapat ang tawag sa kanyang partido ay Pilipinas. Hindi na dapat una, LP, NP, NUP o NPC pa dahil makikita na naman natin ang palaging nangyayari sa ating bansa sa ilalim ng anumang administrasyon kung saan kapag kakampi o kapartido ang leader ng isang lugar, palaging buhos ang proyekto ron. Pero kapag kakalaban o kontrapartido, konti palagi ang atensyon. Kapag kakalaban, palaging ginigipit at sinasampahan ng kaso. Kapag kakampi, medyo mas mabagal-bagal ng konti, pero nasasampahan din naman. Naniniwala ako, sino man ang susunod na magiging Pangulo ng Bansa o ikalawang Pangulo, dapat bawat Pilipino ay pagsilbihan. Kapartido man niya o hindi, binoto man siya o hindi, gusto man siya o ayaw, galit man sa kanya o mahal siya, dapat pantay niyang pagsilbihan yon. Dahil bilang Pangulo man o ikalawang Pangulo, buong Pilipinas ang dapat niyang tayuan bilang magulang at ama o ina, at hindi yung mga kakampi o bumoto lamang sa kanya. Nais namin ni Senator Grace sa aming kandidatura na magtatag ng isang gobyernong may puso kung saan walang maiiwan. Oo nga't magandang pakinggan bilang slogan. Subalit ano ba ang ibig sabihin nito? Gobyernong may puso. Ibig sabihin, isang gobyernong hindi robot o makina. Isang gobyernong may pakiramdam. Isang gobyernong nagagalit o naiinis kapag may Pilipinong inaapi ng dayuhan. Isang gobyernong nalulungkot at agad kumikilos. Walang sinasayang na panahon para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Isang gobyerno na nagbubunyi at nagsasaya tuwing may Pilipino na nagtatagumpay sa anumang larangan, kabilang na ang larangan ng palakasan. Isang gobyerno na tututok sa tatlong pangunahing social services at social welfare, partikular na ang mga sumusunod, pabahay, kalusugan at edukasyon. Hindi dapat nag-iisa ang bawat Pilipino sa pagharap ng mga suliranin at gastusing ito. Sabi ng marami nang naunang politiko nagsabi niyan, ang pagkakaiba siguro o kaibahan, naniniwala ako sa kasabihang put your money where your mouth is. Hindi po pwedeng may sinasabi kang programa o plataforma, wala ka namang perang nilalagay para dyan. Nais naming sabihin, balak at plano naming maglaan ng hindi bababa sa 20% ng national budget. Sa kasalukuyang budget ngayon, 600 bilyong piso sa 3 trilyong pisong budget para sa 2016 para tustusan ang tatlong pangunahing gastusing ito. Bilang dating chairman ng Committee on Finance ng Senado, alam at kaya naming hanapin ang pagkukunan ng pondong ito eksakto para sa tatlong gastusing ito upang sa gayon mapakita at mapatunayan na kaya naman palang gawin dahil sobra at may pera tayong pwedeng itustos para dyan. Bilang independent candidates, ang pagkakaiba din siguro namin, may lakas ng loob kami at tapang para ipagpatuloy ang magagandang nagawa ng kasalukuyang administrasyon. Para din sabihin na yung kulang pupunuan namin at yung masama ay ititigil namin. Hindi yung porkit opposition ka, agad mo nang tututulan anumang magagandang programa ng nakarang administrasyon dahil lamang yon ay ginawa ng kalaban mo at muli kang magsisimula sa simula muli. Marapat at dapat tapusin na natin ang pamumulitika pagkatapos ng araw ng halalan. Yung maganda ituloy at yung kulang punuan. Anong halimbawa nun? Nasimulan ni Pangulong Aquino ang isang programa kaugnay sa paglaban sa katiwalian
sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Subalit higit pa ron, dapat manatili ang programang yon maski na wala na siya sa pwesto. Sino man ang nakaupo, dapat pwedeng ipagpatuloy ang laban sa katiwalian. Dalawang pamamaraan ang aming pinapanukala. Tulad ng sinabi ni Ma'am Lenny, ang pagpasa ng FOI Bill. Pinasa na po namin yan sa Senado December 2013 pa lamang. Ako ang pangunahing may akda at si Senator Grace ang nagdepensa sa floor. Pinangako ni Pangulo Aquino sa kanyang unang sona na kanyang ipapasa daw ito bago matapos ang kanyang termino. Hanggang ngayon, umaasa ako na ipapasa pa rin niya ng Kamara at ng Kongreso at pipirmahan ni Pangulo Aquino para pagkatapos ng kanyang termino, buhay pa rin ang laban sa katiwalian. At pangalawang estratehiya, para sa akin, discretion always equals corruption. Minimize discretion, you minimize corruption. Eliminate it, and you eliminate corruption. Nais namin pag-aralan, i-review at pagtibayin lahat ng mga pamamaraan at proseso sa pamahalaan para i-identify yung areas of discretion. Kung mababawasan natin yan, mababawasan na rin natin ang pagkakataon ng sinumang opisyal na mga limbat, magnakaw o manghingi sa sinumang may kailangan sa kanyang tanggapan o opisina. Walang maiiwan. Iisa lamang po ang estratehiya namin para matiyak yan. Gastusan natin ang agrikultura. Sa ngayon, ang budget ng agriculture ay nasa 60 bilyon lamang humigit kumulang, lalo na sa taong darating. Layunin namin, maglanang hindi bababa sa 200 bilyong piso para sa sektor na yan. Dahil 60 hanggang 70% ng mahihirap nating kababayan ay nasa sektor na yan. Huwag na tayo magtaka kung bakit tila hindi inclusive ang growth. Dahil hindi naman po natin ginagastusan talaga yung mahihirap. Bilang halimbawa, next year, naglaan ang pamahalang ito ng 391 billion para sa highway at tulay. Subalit, nag-allocate lamang siya ng 7 billion para sa farm-to-market roads. 28,000 kilometro ang farm-to-market roads po natin. At 7 billion a year, 10 million pesos per kilometer. Aabutin po tayo ng 40 taon bago natin mapagawa ang bawat farm-to-market road na magpapatas ng kita ng bawat magsasaka o umaasa sa agrikultura ng 5 hanggang 8% para madagdagan yung kanyang pantustos at panggastos. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang mga programang ito dapat may kaakibat na pera at pondong inilalagay para matiyak na talagang mapapatupad at tunay ngang magagawa. Dahil hanggat hindi yan nilalagyan ng sapat na pondo, hanggat hindi binibigyan ng sapat na suporta sa pamamagitan ng resources, mananatiling salita lamang po ang mga programang binibitawan namin sa inyo ngayon o sa hinaharap man. Hindi ko po ito papahabain, malamang lampas na rin ako sa 7 minutes. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo para makausap kayo sa hapong ito. At gayon din, mabigyan ako ng pagkakataon makabalik dito sa Malcolm Hall at makabalik dito sa University of the Philippines. Sa muli po, magandang hapon at maraming salamat. Thank you and good afternoon.